Amen. Praise God. So today is January 19, 2025. At ito na po ang pangatlong linggo sa buwan ng Enero at sa buong taon ng 2025. Amen? Question. Normally, ilang linggo or weeks sa isang taon? Amen? Ilan pong linggo meron tayo sa isang buong taon? We have 52 Sundays. Okay? So this is the third Sunday out of that 52 Sundays that we will be having this year. Amen? And I hope na magkakasama po tayo up until the last Sunday of the year. Amen? Amen? This is just the third Sunday and we still have, so ilan yun? 52 minus 3. We have still 49. So 49 Sunday pa. Ayan. Praise God. So, for the entire month, gaya po nang nabanggit natin ng first Sunday, ay magpapatuloy po tayo sa ating Purpose-Driven Life Series na based po ito sa book po ni Pastor Rick Warren. Amen. At sa next month, for the month of February, we'll also have a series about hearing God's voice. Amen. So, na-discuss na po natin ito noon sa ating mga Bible study nung pandemic, nung tayo ay naka-lockdown. But hindi pa po tayo nagkakaroon ng ganitong series or topic na face-to-face. Amen? And the Lord is moving me na kailangan ituro siya ulit. Amen? Especially na mas maganda kung nakakapag-focus kayo na nakikinig. Amen? Kasi di ba kapag via webinar siya or via Zoom or Messenger, di ba sometimes hindi tayo nakapag-focus. Amen? Yun ang problem namin noon nung naka-lockdown at pandemic. Tapos yung mga seminar namin puro online, mahirap mag-focus kasi mamaya biglang tatawagin ka, kakain na, magluluto yung iba, maghahanda. So nagiging multitasking yung activity, right? And then ngayon na nakatuon yung attention natin sa mensahe lamang ng Panginoon. Amen? So we only have 1 hour to listen. So I hope that as much as possible ay mag-focus po muna tayo sa message. Amen? Dahil after naman po ito, makakalabas na po tayo ng church at pwede na tayo ulit mag-mall or kumain or kung ano man yung gusto nyo gawin. Amen? This is a short time na kakausapin tayo ni Lord. Amen? So we have to listen carefully. Amen? Dahil ang mga salitang ito na maririnig natin ngayon, ang magiging armas natin paglabas natin sa church na ito. Amen? Mas nagiging matalino po tayo at mas nagiging according sa kalooban ng Diyos ang mga action o ginagawa natin kung babad tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Mahirap pong magdesisyon, mahirap pong gumalaw, kumilos, kung hindi po tayo familiar with the Word of God. Amen? Bakit? Kasi kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, ang Word of God, mahihirapan din tayong malaman ang will of God or ang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi ang kalooban ng Diyos, ang will of God, ay matatagpuan natin saan po? Sa Kanyang salita. At ang Kanyang salita ay saan po matatagpuan? Of course, sa Bible. Amen. So, our title for this message is, sabay-sabay nga po natin usahin, How to Bring Glory to God. O paano ba tayo makapagbibigay ng luwalhati o karangalan sa Diyos. Amen? Last Sunday, pinag-aralan natin yung mga benefits or advantages o kagandahan na alam mo yung purpose mo na i-glorify ang Diyos. Amen? Ngayon naman, ang magiging topic natin ay dahil alam na natin na ang purpose natin sa buhay ay parangalan or mag-glorify ang Diyos, ang next question ay, paano? Amen? Malinaw po? Paano natin yung gagawin, Pastor? Oo nga, malinaw na that we were created to glorify God. Amen? Malinaw na nasabi natin ng mga nakaraang linggo na nilikha tayo ng Diyos para bigyan siya ng karangalan. Amen? So ngayon, magbibigay po tayo ng 5 major way o 5 daan or pamamaraan
para maparangalan ang Diyos. Amen? At ang limang category or paraan kung paano natin mag-glorify ang Diyos ay hinati po kasi ni Pastor Rick Warren sa 5. Amen? Kaya kung nabasa niyo na po yung Purpose-Driven Life, itong 5 po ito ay ang magiging entire message ng book. So sa pinaka-first few chapters, ipapaliwanag niya muna kung sino tayo. Amen? So who are we? Sino tayo? We are a child of God. Tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay kanyang mga nilikha. Amen? Tapos ang pangalawang naging topic niya doon ay ano ang purpose natin sa buhay? Ano po ang purpose natin? To glorify God. Amen? And last question, paano natin ngayon i-glorify ang Diyos kung yun pala ang purpose natin? Amen? So yung ipapakita ko pong 5 ay yung magiging general category or division or pagkakati-hati niya ng iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod or pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kaya itong 5 ito, ma-expound pa ito sa book per division or per way or per paraan. Amen? And again, sabi ko, naituro ko na rin po ito sa ating mga previous Sunday service noon nung nasa taas pa po tayo. Sino po ang nakakaalala? Meron pa po ba? Wala na. Amen. Kaya alam niyo po sa seminar namin last week sa Baguio, kasi 1 week po kami nag-seminar doon, at yung mga naging topic po namin, particularly sa aming mga abogado, ay paulit-ulit na yun. No, ulit na siyang na-discuss. Amen. Pero, ang totoo, nakakalimutan din namin yun. Kaya kailangan ulit kaming panalahanan. Kaya may tinatawag kaming deepening session. Deepening, ibig sabihin, pagpapalalim. Amen? Kasi sometimes, ang salita ng Diyos, pag unang beses mo pa lang yan nalaman o natutunan, medyo hindi siya tumatatak. Amen? Pero kapag mapapakinggan mo siya ulit, the same topic, the same message, the same verse, parang lumalalim o mas nagkakaroon ka ng ibang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. At nagkakaroon ka ng specific na application kung paano mo yun i-relate sa buhay mo. Amen? At ganun din po, na-realize ko, oo nga no, why not? Amen? Discuss again this basic foundation of knowing your purpose in life and how to glorify God. Amen? Bakit? Because in the first place, ang purpose naman po talaga natin sa mundo ay parangalan ang Diyos. So, kung hindi natin alam kung paano siya paparangalan, paano natin ito gagawin? Amen? Amen. So, ang scripture reading po natin ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang ating scripture reading. 1, 2, 3, go. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Basahin naman po natin yung Tagalog, napakaganda. 1, 2, 3, go. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Malinaw po? Amen. Let us pray. Yes, Heavenly Father, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong salita kung paano ka po namin makaparangalan sa aming mga buhay. Lord, hanggang po ang magpaliwanag na ito sa bawat isa, kumilos ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na nasa amin. At ikaw na po, Panginoon, ang magpaliwanag at magturo nito ng napakalinaw sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, tayo na po ay maaari na umupo. Amen. So, dalawa po kasi yung pinapipilian kong scripture reading natin for this message. Ito po yung una, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi po dito, so whether you eat, kung kumakain ka man, or umiinom, or ano man ang ginagawa mo, gawin mo yung lahat para sa glory ng Diyos. Malinaw po ba na yun talaga yung purpose natin? Amen?
Sa Tagalog, sabi niya, kaya nga, kung kayo ay kumakain, umiinom, o ano man ang ginagawa ninyo, dapat laging ginagawa niyo yun para sa Diyos. Para sa ikararangal ng Diyos. Amen? And, other than this verse, ang isa talaga sa gusto kong ilagay is yung favorite verse ko personally, yung Colossians chapter 3, verse 23. Yun po yung nasa pastor's office na pinalagay ko kay Auntie. Kasi nung inaayos yung pastor's office, tinanong ako ni Auntie Esther kung ano yung favorite verse ko na ilalagay sa office. At yun yung sinabi ko, yung Colossians chapter 3, verse 23. Ano po ang sabi doon? Whatever you do, in whatever you do, work it heartily as if you are working for the Lord and not for man or human masters. Amen? Ibig sabihin po noon na kung ano man daw po yung ginagawa po natin, gawin daw po natin ito ng bukal sa loob o ng may bukas na puso na as if ang bagay na ito ay ginagawa natin para sa Diyos at hindi para sa mga tao o mga human master po natin. Amen? Kasi po pag iisipin po natin na kahit sa paghuhugas ng pinggan, paglalaba, pagluluto, kung ginagawa natin ito for the glory of God, ay tayo po ay talagang masasaya. Amen? At mas matutuwa tayo sa ating ginagawa. At nagiging magaan ang gawain ito. Amen? Praise God. So, ito po ang ating title ng pinaka-New Year, ng first Sunday service. Ano po yung title natin? Living with a Purpose. Dapat mabuhay ng may purpose. At ang ating scripture reading ay Isaiah chapter 43 verse 7. Ano po ang sabi doon? Sabay-sabay po natin basahin ulit. They are my own people and I created them to bring me glory. Yan po yung pinaka-purpose natin. Sa Tagalog, sabay-sabay po tayo, sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Amen? Malinaw po kung ano yung purpose natin. Amen. Praise God. Si mamay ko po habang nung napanood niya po ito kasi nag-message po siya sa akin. Sabi niya, salamat anak. Naiintindihan ko na kung ano ang purpose natin sa ating buhay na mag-glorify ang Diyos o si Lord. I love you, anak. Amen. I love you, mother. Thank you so much. Kasi si mamay ko po, lagi na po pinapanood yung mga service natin. At sabi niya, inuulit niya daw itong panoorin. Lagi niyang tinatestimony sa akin na minsan, pag inuulit ko yung mga preaching mo, mas lalo ko siya naiintindihan. Amen? Sabi niya, pag first hearing ko, or first listening, parang medyo nalilito pa ako, sabi niya. Pero pag papanoorin ko ulit yung message ng pangalawa, pangatlo, mas naiintindihan ko na siya. Amen? Lalo na kasi kung siyempre, minsan nakikinig tayo pag nagluluto, di ba? Nag-uumultas na. Alam niyo yung morning devotion, pinapanood ko po na ako nag-work ako sa office. Pero praise God, kasi nakakapag-multitask po tayo. Kasi, hallelujah, talagang, sabi nga, do it all for the glory of God. Kung ano man yung ginagawa natin. Amen. And this is our topic last Sunday. Ano po yung topic natin? Yung benefits of knowing my purpose. At ang ating scripture reading, Proverbs chapter 19, verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. In other words, dapat yung purpose ng Diyos para sa atin ang maging purpose natin. Amen? At sa Tagalog, ang sabi dito, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Amen? So ang punto po dito, kahit marami po tayong hinahangad, binabalak, yung will pa rin ni Lord ang magpre-prevail. Amen? So, kung alam na natin na yung will pala ni Lord ang magpre-prevail, o di dapat, yun na rin ang maging kalooban o will natin. Amen? May malinaw po. Kasi ang sabi ko sa Bible, whatever your plan is, whatever your decision is, kung ano man ang balak mo, ang magpre-prepare pa rin dyan ay yung gusto ng Diyos. Amen?
Kaya nga po, di ba yung sa Lord's Prayer, ang ending nun, ang sinasabi natin lagi is, Thy will be done. Amen? Sabi natin, Thy will be done. Ang kalooban ng Diyos ang masunod. Sabi natin, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kung ano ang kalooban mo ng Diyos sa langit, ay nawayon din ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen? That's why, sabi nga po nila, pag nag-pray po tayo, wala naman pong masama kung sasabihin natin sa Diyos yung kalooban natin. Amen? Wala pong masama kung mag-pray po tayo, tapos sasabihin natin kay Lord yung mga prayer requests o yung mga gusto nating mangyari. Amen? Wala. Basta importante, sa huli sabihin mo, but still, Lord, hindi po yung kalooban ko ang mananaig o masusunod, yung kagustuhan mo. So yung kagustuhan mo na, Lord, ang mangyari. So ito man ang gusto kong mangyari, pero kung hindi ito ang kalooban mo, okay lang po na hindi po ito mangyari. Amen? Di ba rin po yung dapat na prayer natin? Dapat inaalaw natin na si Lord ang masusunod sa atin. Amen? Kasi ang nagiging problema sa ating mga tao, si Lord ginagawa nating genie. Amen? Ano ibig sabihin ng genie? Yung mga wish, tayo ng wish. Tapos di ba, ang genie, wala siyang choice. Pag nag-wish ka sa kanya, automatic yun ang i-grant niya. Di ba? Nanonood kayo ng mga fairy tale na kailangan may 3 wishes o kahilingan, tapos 1, 2, 3, tapos na. Kailangan maging maingat ka sa pag-wish. Kasi kung ano yung wish mo, automatic ibibigay po yun ng genie. Amen? Pero ang Diyos hindi po ganun. Hindi po yung kalooban ng nag-pray o nag-wish ang masusunod, kundi yung kalooban niya. Bakit po? Bakit po kaya yung kalooban ng Diyos ang nasusunod? Bakit po? Tanongin mo mga katabi nyo, bakit kaya? Money po. Kasi Diyos siya. Ganon. Bakit yung kalooban ng Diyos? Dahil mas alam ng Diyos ang para sa ating ikabubuti. Amen! Alam ng Diyos kung ano yung mas maganda para sa atin dahil all-knowing siya and all-powerful at nakikita niya na yung pinaka-future or yung pinaka-end tayo, samantalang tayo ay ito pa lang o nalilimitahan pa lang yung nakikita at nalalaman natin. Amen? Okay? So, ito po yung mga tinanong natin last 2 Sundays at sinagot po natin. Okay? So, sino po tayo ulit? Who am I? We are created by God. Tayo ay nilalang ng Diyos at tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Malinaw po yan. Pangalawa, ano po yung purpose natin? To glorify God, or we are created for God's glory. Nilikha tayo para parangalan ang Diyos or maitaas ang Diyos sa buhay natin. Amen? And last question, ano po ulit yung mga benefits of knowing your purpose? Ano po yung mga kagandahan pag alam natin na ang purpose para natin ay mag-glorify si God? Number 1, sabay-sabay po natin masahin. Knowing your purpose gives meaning to your life. Second, knowing your purpose simplifies your life. Third, knowing your purpose focuses your life. Fourth, knowing your purpose motivates your life. And finally, knowing your purpose prepares for eternity. Question. Ngayon, na-appreciate nyo ba na kapag paulit-ulit yung tinuturo dito, mas na tumatatak siya sa atin at mas na-appreciate natin ang mga bagay na ito. Amen? Kasi dumating na po ako sa punto ng buhay ko na ayoko po na nag-preach po tayo, tapos nakinig tayo, tapos yung message ni Lord, lumabas lang sa kabilang tenga. Yung hindi man lang natin na-digest, or hindi man lang nagkaroon ng impact sa atin. Amen? Kasi naniniwala po ako na hindi po aksidente na dinadala po tayo ng Diyos dito at tinuturo niya po sa atin ito kasi nga po gusto niya tayong gamitin. Amen? Amen. And therefore, tayo na po ay tutungo sa ating topic ngayong linggo at sasagutin natin ang pang-apat na tanong, how now can we bring glory to God? Amen. So, malinaw na ang purpose natin is to glorify God, to bring glory to God. But the next question is,
paano. So, tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, paano ba mag-glorify ang Diyos sa buhay mo? Tanungin mo nga siya, kasi baka may alam siya na yung dito. Tanungin mo nga yung katabi nyo, kapatid, sa tingin mo, paano mag-glorify ang Diyos sa buhay mo? Sige nga ba, ko i-flash yung mga binigay ni Pastor Rick Warren na major way o paraan para ma-glorify ang Diyos. Amen. Sa mga nanonood po sa live at sa YouTube channel, pwede po kayong mag-comment sa chat box para po masabi ko or mabasa. So, paano? Tanungin niyo yung katabi niyo. Paano daw natin mag-glorify si God? Trust and obey. Amen. Trust and obey. For there's no other way but to be happy in Jesus and to trust and obey. Amen. So, let me introduce to you the 5 ways as mentioned by Pastor Rick Warren sa kanyang book na Purpose Living Life. But of course, hindi ko po sinasabi na ito lang yung 5 pamamaraan. Amen? These 5 ways are general at pwede tayong magkaroon ng mga specific ways or paraan para makarangalan ang Diyos. Okay, number 1. We bring glory to God by worshiping Him. Amen? Sa ating pagsamba, amen? Sa ating pagbigay, of course, ng karangalan or ng katanyagan sa ating Diyos. Second, we bring glory to God by loving others or by loving other believers. Amen? Number 3, we bring glory to God by becoming like Christ. O para maging kagaya o kawangis ni Jesus. Number 4, we bring glory to God by serving others with our spiritual gifts. Yan po yung mga ministry natin o yung mga talents natin na gagamitin natin para sa pag-serve sa Kanya. And finally, we bring glory to God by telling others about Him. At yan po yung tinatawag na evangelism or discipleship. Amen. Question. Ngayon na first time nyo po itong napakinggan at na-introduce sa atin, na-appreciate po ba natin siya kaagad? Amen. Praise God. Na-appreciate natin siya kaagad. Pero di ba parang hindi siya ganun kalinaw o hindi ganun kalalim yung pagkakaunawa natin? Paano yan, Pastor? Hindi namin mag-gets. As compared yung kanina na pinlash ko yung benefits of knowing my purpose. Kasi na-discuss na natin sila thoroughly, kaya parang mas na-appreciate natin sila. Amen? Pero sometimes ito, pagbabasahin ko lang ng diretso, labo-labo siya. Amen? Or hindi natin siya talaga totally matatandaan. Amen? Kaya ang gagawin natin ngayon, iisa-isahin po natin sila. Iisa-isahin po natin sila i-exhort. At yun po yung sinasabi ko na kapag unang beses pa lang natin napapakinggan or nalalaman, sometimes hindi siya ganun tumatatak. Amen? Kaya ang punto ko po, huwag po kayong mapagod kung paulit-ulit po yung pinuturo nyo sa mga disciple nyo. Amen? Kasi, hindi po kesyo, sinabi nyo na yan before ay wala na yung impact sa susunod na sasabihin nyo sa kanila. Amen? Naniniwala po sa pamamagitan ng banal na spirito na kayang-kayang mausap sa kanya ng Diyos kahit ilang beses po pa yan sabihin sa kanya. Amen? Okay, so na-picturean nyo na po ba ito para makasulat? Kasi nakikita ko po, nagbibilis po kayo magsulat para makapunta na po tayo sa number 1. Okay, number 1, we bring glory to God by worshiping Him. Amen? One of the classic example of worship or act of worship ay yung ginawa natin kanina bago tayo nag-message. Ano po ba yung ginawa natin kanina? Tayo ay umawit, kumanta, sumayaw, sumamba sa Diyos. Amen. Yan ang basic na example ng pag-worship sa Diyos. Pero hindi lang po dyan na
lilimitahan ang ibig sabihin ng worship. Amen? Sabi po sa Romans chapter 6 verse 13, use your body as a tool to do what is right for the glory of God. Amen? Ang katawan daw po natin ay dapat natin gamitin again for the glory of God. Ang sabi po sa Bible, we are the temple of God. Amen? Tayong mga tumanggap kay Jesus, ang siya ng katawan o ang templo o kaharian ng Diyos. So tanong, sino na po ang mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus dito? Yung yung Panginoong tagapagligtas? So tinanggap niya na po siya, ang katawan niya na daw po, ang tahanan ng Diyos. Amen? Naaalala niyo po yung kwento natin sa Old Testament, sa ating series, na gumagawa ang mga tao ng tabernacle o ng temple, dahil ang temple ngayon ang tahanan ng Diyos nung wala pa si Jesus. Amen? Dahil ang templong iyon lamang ang paraan para makapag-worship sa Diyos. Pero nung dumating si Jesus, ipinanganak siya, namatay, ipinako sa krus, at muling nabuhay, ang sabi sa New Testament, kung sino daw po ang kikilala, tatanggap, sasamba sa Kanya, ang magkakaroon na ng karapatan na tawaging anak ng Diyos at templo ng Diyos. Amen! Because this now, our body, is the temple of God. So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, you are a temple of God. Naniniwala po kayo na you are temple of God. Parang ang bigat namang, katotohanan na ang katawang daw ito ay ang tahanan na ng Diyos. Kaya dapat gamitin natin ito ng maayos or ng tama. Do it what is right for the glory of God. Amen. Next statement. Worship is our first responsibility to God. And it is far more than praising, it is far more than singing, it is far more than praying to God. Amen? Yes, we know na yung ating pagsamba, pag-awit, pananalangin, ay an act of worship. Malinaw po. At sigurado po ako worship po yun. However, worship is a lifestyle of enjoying God. Amen? Ang worship daw ay dapat lifestyle mo yan. Kaya nga yung scripture natin, whatever you do, whether you eat, whether you drink, or kung ano man daw yung ginagawa mo, do it for the glory of God. Because our lifestyle should be an act of worship. Because as we make it as a lifestyle, in a way, para po natin ine-enjoy ang presensya ng Diyos. Amen? Pasahin na po natin itong third statement. Worship is a lifestyle of enjoying God, loving Him, and giving ourselves to be used for His purpose. Amen? So in other words, ang worship pala na sinasabi dito ay hindi yung pagkanta, pag-awit, pagdadasal. Pwedeng kahit naglalaba ka, amen, nakamalengke ka, nagtutulong ka, naliligo ka, ano pa ginagawa mo, nagdadrive ka, ano pa ginagawa natin? Kumakain. Ano pa? Bibigay ng tithes. Ano pa? Ano pa yung mga normal na ginagawa po natin? Ano po yung mga activity natin? Naisip niyo na, tanong yung mga katanong, ano ba yung favorite mong gawin? Tanongin mo nga siya, baka, tanongin, ano yung favorite mong gawin, kapatid? Kumain, matulog, okay, or magpahinga, mag-travel. Dapat daw, kung ano man po yung ginagawa natin, ay para kay Lord because it is an act of worship. So malinaw po pala na ang worship pala ay hindi lang ito about pag-awit, pagkanta, pananalangin, or pagka-quiet time, kasi yun ang basic. Sabi po dito, worship should be our lifestyle. Because we worship God by enjoying Him. Amen? We worship God by enjoying Him, and God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Kaya alam niyo po, huwag po kayong matakot
kung kinakausap niyo po si Lord sa utak ninyo, kung ano man po yung ginagawa ninyo. Amen? Kasi diba, sometimes akala nung ibabaliw tayo, kasi parang may kausap tayo. Pero, kung alam mo na nagsasalita ka sa isip mo, at ang Diyos ang kausap mo, hindi ka baliw. In fact, yun ang lifestyle na nais ng Diyos sa atin. Say for example, habang kumakain ka, kasi ako normally, pag nag-pray ako, ay bago ako kumain, hindi ako yung type na nag-pray tapos magpo-pause, tapos memorize yung prayer. Hindi ganun. Ang ginagawa ko, Lord, ang sarap naman ng sinigang na ito. Lord, tanggalin mo yung mga bacteria nito. Lord, alisin mo yung mga germs nito. Lord, nawa pagpapasok ito, mabibigay ko ng kalakasan sa akin. Ay, Lord, ang sarap naman ng mga isda niya. Lord, sana fresh ito, tapos hindi ako magkatain. Ganun, so dire-diretso. Amen. Pero ang point, huwag nyo namang i-verbalize na isasalita na malilinig kayo ng mga katabi nyo. Amen? Sa isip nyo lang. Amen? Or, kapag kayo ay naglalaba, Lord, praise God kasi meron pa kaming sabon. Lord, praise God kasi may tubig kami at malakas yung tulo niya. Amen? Hindi po lahat ay nakakapaglaba ng maayos. Yung iba wala pong pagbilin ng sabon at yung iba ay wala pong tubig. Dahil either mahina yung tulo ng gripo or wala talagang tubig sa lugar nila. Nakukuha niyo po, Lord, parang kanina, alam niyo po, nung nag-praise and worship tayo. Kasi habang nag-praise and worship tayo, naisip ko yung isang teacher namin sa City High na namatay siya. I don't know kung anong cause, pero medyo bata pa kasi siya. At magaling po kasi magturo yun ng sayaw. Mapi teacher siya, si Ma'am Nina, kung kilala niyo po siya. At siya yung, di ba kapag JS Prom, tapos magre-rego doon, yung mga dance-dance sa JS Prom, siya yung natuturo kasi. So, nagulat ako nung namatay siya. Naisip ko siya kanina nung nag-worship tayo. Sabi ko, Lord, praise God kasi nandito pa ako na nakatayo, na may paa na malusog na nakapunta sa church. Amen! Kasi hindi lahat ay makakapunta dito na walang sakit. Amen! Ang iba, maaaring nasa hospital ngayon at nakikipaglaban para mabuhay, nananalangin para makasurvive, or hindi makatayo sa higaan nila dahil sa sakit o karamdaman nila. At yun yung mga pinapaalala sa atin ng Diyos na mapalad tayo dahil nandito pa tayo at nakakapaglingkod sa Kanya. Amen? Kasi nakakalungkot sometimes, nakakalimutan natin na ang bawat ginagawa natin ay para sa Kanya. At mapalad tayo dahil nagagawa pa natin ito para sa Kanya. Amen? Kasi naniniwala din talaga ako pag nakikita ni Lord na nagagamit niya tayo, bibigyan niya rin talaga tayo ng good health para patuloy niya tayong magamit. Amen! Naniniwala po kayo doon? Amen! Alam niyo yung mga elders natin dito is actually a living proof na talagang si Lord, kasi gamit na gamit sila. Parang nagulat ako sa LTS kanina, kumakatok siya, wala siyang kasama. So, pumunta siya dito, mag-isa. Pag-nilakad niya, wala dun sa apartment or nag-tricycle, tapos wala nag-aalalay sa kanya. Sabi ko, naman, pag ganyan na rin ako, na 85 na din ako, talagang gamit na gamit pa rin tayo ni Lord. Amen! Amen. At praise God. Sabi ko sa inyo, kung pagpapagamit tayo ni Lord, He will also bless us with good health. Amen! Next, God wants our worship to be motivated by love. Ayan, yung sabi kaya thanksgiving and delight and not duty. Amen? In other words, sa tuwing sumasamba tayo sa Kanya, sa kung ano man yung ginagawa natin, nangingibabaw ang love. Amen? Bakit? Kasi, nare-realize natin ulit na, ginagawa ko ito dahil mahal ko ang Diyos. O bilang pasasalamat ko sa Diyos. O dahil na-excite ako sa presence ng Diyos. Kasi kapag ganun po ang feeling natin, hindi po ito umagbigat. Bakit po? Kasi magiging mabigat po ang mga bagay na ginagawa po natin kung tayo po ay napipilitan at iniisip natin o nararamdaman natin na trabaho kasi natin iyon o duty yun or obligasyon yun. Amen? Subalit kung alam mo na ang Diyos ay natutuwa sa pagkilos mo or sa paggawa mo ng bagay na iyon at ito ay motivated by love, pasasalamat, thanksgiving, and delight or excitement or kasiyahan, ito po ay nagiging act
of worship. Amen. And last, when you use your life for God's glory, everything you do can become an act of worship. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, worship is a lifestyle. Sabihin nyo nga po yun, worship is a lifestyle. So ano man ang ginagawa natin, it should be an act of worship. So ano po yung number 1 on how we glorify God? We bring glory to God by worshiping Him. Ngayon, malinaw na po na ang pagsamba ay hindi lang patungkol sa pagkanta, pag-awit, pagdarasal. Amen? Dapat, kung ano man yung ginagawa mo, ito dapat ay an act of pagsamba sa Diyos. Amen? Praise God. So second, how can we bring glory to God? By loving other believers. O pagmamahal sa ibang tao, lalo na po sa mga anak din po ng Diyos o yung mga fellow believers in Christ natin. Amen! Sabi po sa John chapter 13, verse 34 to 35, basahin po natin. As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Amen. Ang sinasabi po dito ni Jesus, kasi si Jesus po ang nagsasalita dyan. Sabi niya, ipinapakita niyo sa akin na mahal niyo ako kung minamahal niyo din ang ibang tao. Amen. Malinaw po, sabi niya, all men will know that you are my disciples if you love one another. Ipinapakita daw natin na lingkod tayo ng Diyos, na anak tayo ng Diyos, kung minamahal din natin ang ibang tao. Amen. Paano kung kaaway natin yung ibang tao? Mamahalin po ba natin? Amen. Kasi wala po diyang sinabi na dapat yung mga kabayis mo lang. Amen. Kung wala daw sinabi na dapat yung mga feel mo lang. Dapat po lahat. Amen. At dapat gawin natin yun kasi po pag minamahal daw natin ang ating kapwa, ipinapakita daw po natin na mahal natin ang Diyos. Amen. Amen. So tabi mo sa katabi mo, do you love the Lord? Amen. Do you love the Lord? And therefore, do you love other believers or other people? Amen. Praise God. Sabi din po dito, when you were born again, nung pinanganak po tayo muli dahil sa ating pagtanggap kay Jesus, at tayo ay naging part ng kanyang family o yung tinatawag na Christian community na mga anak ng Diyos. Amen. Following Christ is not a matter of believing. It also includes belonging and learning to love the family of God. Amen? Again, so yung pagsunod daw po natin sa Diyos ay hindi lamang po ito natatapos sa pagtanggap natin sa Kanya. Dapat may kaakibat po ito na pag-ibig sa ating kapwa. Amen? Kasi hindi naman pwede na tinanggap mo nga si Lord, pero wala tayong love sa iba or wala tayong care for others. Kasi nagpo-conflict po yun. Amen? Praise God. Sabi din po dito, accept each other just as Christ has accepted you. Then, God will be glorified. Amen? Tayo din naman po ay makasalanan at nagkasala, pero tinanggap po tayo ng Diyos. Amen? Kaya dapat, ganoon din po tayo na kahit ang ibang tao ay nagkasala sa atin, dapat sila po ay ating tanggapin. Amen? Accept, sabi po dyan, at patawarin. At tanggapin bilang ating mga kapatid, dahil ang Diyos ang mag-glorify. Amen? Romans chapter 15, verse 7. And therefore, it is our responsibility to learn how to love as God does. Because God is love. And it honors Him. Amen? So makikita niyo po ba? Napakalinaw po. Ano po ulit ang pangalawa daw na paraan para mag-glorify ang Diyos? Loving other believers. Amen? Ano yung una para mag-glorify si Lord? By worshiping Him. Ngayon,
Ang second daw na paraan para mag-glorify ang Diyos sa atin ay loving other believers. Mahalin natin ang ating kapwa. Amen? Because, sabi po dyan ulit, ipinapakita nyo na mahal nyo ang Diyos kung mahal nyo ang inyong kapwa. Amen? Malinaw po yung love na ito na sinasabi ko. Praise God. Third, ano po yung third na paraan para mag-glorify si Lord? Becoming like Christ. We bring glory to God by becoming like Christ. Number 1 point, hindi po nito sinasabi na dapat maging Diyos po tayo. Amen? Kasi yun ang naging mali kay Lucifer kasi ninais niya na maging ka-level ang Diyos. Kaya nag-rebelde siya dahil gusto niya siya ang wino-worship, siya ang pinaparangalan, siya ang sinasamba at hindi na ang Diyos. That's wrong. Ang sinasabi po dito na dapat maging kawangis natin si Jesus. In other words, gayahin natin siya. Siya yung maging idol natin, siya yung maging basihan natin kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito. Amen! And our generation is very blessed kasi pinanganak tayo sa panahon na nabuhay na ang Diyos. Kaya nakita na natin kung paano humilos o magsalita o magdesisyon si Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. In other words, meron na tayong model. Amen? As compared ng mga taong ipinanganak sa Old Testament na hindi nila makita ang character ng Diyos mismo sa isang tao. Kasi walang perfect example. But praise God, sabi po dito, once we are born into God's family, He wants us to grow to spiritual maturity. And spiritual maturity is becoming like Jesus. Ulitin ko po yun. Ano daw po ang spiritual maturity? Spiritual maturity is becoming like Jesus. Amen. In other words, ang isang tao daw pala ay nagiging spiritual mature kung mas lalo siyang naging kagaya ni Jesus. Amen. Ang tao daw po ay mas naging spiritually mature siya kung he is becoming more and more and more and more like Jesus. Amen. So kung ngayon medyo kawangis muna siya, baka sa mga susunod na taon, mas magiging kawangis po siya. Hindi po sa mukha. Amen. Hindi po sa itsura or physical na pangangatawan na hindi naman po natin talaga nakita. Ang itsura ni Jesus na hindi po siya napicturan at wala po siyang description sa Bible. Amen. But ang point po dito is that spiritual maturity is becoming like Jesus. Question, paano tayo magiging kagaya ni Jesus? Ang sinasabi pong pagiging kagaya ni Jesus dito ay yung Jesus na sinasabi po sa New Testament. In other words, ang pinapatukuyan po dito ay ang character, ang behavior, ang pag-uugali, ang attitude ni Jesus na mauunawaan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Particularly the New Testament. Amen? So if you want to know Jesus, read the 4 Gospels, the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit po yung 4 Gospel po na ito? Kasi ang nagkwento ng buhay ni Jesus sa lupa. Kung paano siya ipinanganak, lumaki bilang bata, amen, nag-disciple, nagturo, at naglingkod sa Diyos. At paano din siya namatay, ipinako sa krus, at muling nabuhay. Amen? Kasi after this Matthew, Mark, Luke, and John, yung Acts na po, si Jesus balik na po siya ng langit. Kaya, ang magiging model na natin dyan ay yung mga disciple na naiwan nung umalik na po si Jesus sa heaven. Amen. Alam niyo po, para po madali niyo pong mabasa yung mga Bible verses na si Jesus mismo ang nagsalita, ano po ang dapat natin gawin? Bili po tayo yung Bible na tinatawag na Red Letter Bible Edition. Amen? Red Letter Bible Edition. Bakit? Kasi kapag yung Bible natin ay Red Letter Edition, kapag babasahin
basahin mo po yung New Testament, lahat ng words doon na sinambit mismo ni Jesus ay naka-color red. Kaya madali mo siya makahanap. Amen? Kaya ang punto ni na Paul, nung time na nag-argue sila ni na Peter, kung nagko-conflict yung law, yung nasa Old Testament, at yung sinasabi ni Jesus, sino daw po ang masusunod? Yung sinasabi ni Jesus. Amen? Kaya ang sinasabi noon ni Paul, kung may contradicting or conflicting wisdom or thoughts from the law na binigay ni Lord through Moses versus sa mismong salita na si Jesus ang nagsabi, kanino daw yung masusunod? Si Jesus, kasi siya ang Word of God. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at nabuhay. Amen? I will give you a particular example. Doon sa law na binigay ni Lord through Moses, ang sabi doon, kailangang magtuli. Kailangan ng circumcision para matawag ka na anak ng Diyos. Nire-require ang circumcision kasi yun nga yung sinabi ni Lord kay Abraham. Pero ang tanong, si Jesus, nirequire niya po ba yun? Hindi niya po yun nirequire. Ang sabi niya lang, tanggapin mo ako, sabi na, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to my Father except through me. In other words, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at pagtanggap sa Kanya. Amen! So, nang dahil doon, makifilter po natin kung ano na talaga ang kalooban ng Diyos. At yun na po mismo ang sinabi ni Jesus. Kaya nga yung napakinggan kong preaching ni Pastor Ed Lapis, yung sinasabi ang title na Jesusness. Kinumpare na kasi yung Jesusness versus Mosesness or yung law according to Moses. Kung nagko-conflict daw ang dalawang ito, dapat ang mananaig ay ang sinabi ni Jesus. Amen! Malinaw po. At kanina sabi ni Jesus, love one another. Because as you love one another, you show to the world that you love me and that you are my disciple. Amen? Praise God. Next, the more you develop Christ-like character, the more you will bring glory to God. Amen? So, ang sinasabi po ulit na becoming like Christ ay yung pagiging kawangis natin sa kay Jesus ayon sa kanyang character. Amen? Praise God. Di ba? Pag nanonood tayo ng mga movie, yung mga bida, meron silang personality. May character sila. Di ba? Pero hindi talaga yun ang character nung gumanap. Kasi, ina-act out niya lang yung character nung bida. Nagpapanggap siya. Amen? So, sa ating panonood ng buhay ng character, nakikita natin kung paano siya makipag-usap sa ibang tao, kung paano niya nire-respeto o hindi ang ibang tao. So, ganun din daw po ang gagawin natin sa pag-aaral sa buhay ni Jesus. Tignan natin yung kanyang pag-uugali, yung kanyang character, nung siya ay nabubuhay. Dahil dapat maging kagaya daw po natin siya para maparangalan ang Diyos sa ating buhay. Amen! So, ano yung number 1 ulit na way para mag-glorify si Lord? Worship. Pangalawa, loving others. Number 3, becoming like Christ. And the Bible says, as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him and reflect His glory even more. Amen. In other words, habang ang Espiritu ng Diyos ay hinahayaan natin na kumilos sa buhay daw natin, the more na magiging kagaya tayo ni Jesus. Amen? Bakit po? Dahil sabi sa Bible, pag tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibigyan ka niya ng regalo. Ano yung regalo na yun? Hindi po 5,000 pesos. Ano po yung regalo? Ibibigay niya pag tatanggapin mo siya? Ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, at ang Holy Spirit daw na yun na nasa atin, pag susundin natin yung kalooban niya, mas magiging kagaya tayo ni Jesus. Amen. And don't worry because we are going to have a whole topic about becoming like Christ or paano maging kagaya ni Jesus based sa kanyang salita. Amen. And this is just a short introduction. Next, basahin po natin.
God gave you a new life and a new nature when you accepted Christ. Now, for the rest of your life on earth, God wants to continue the process of changing your character. Amen? So nakita niyo po ba dito na ay hindi para talaga natatapos sa pagtanggap ko kay Jesus yung aking kaligtas, yung aking purpose sa mundo. Amen? Of course, sa pagtanggap natin sa Kanya, we are saved. Amen? Pero, ang purpose ni Lord sa atin ay mabago yung ating pag-uugali. Amen? Kaya ang punto dito, kung tumanggap na talaga kay Jesus ang isang tao, question, mas lalo po ba siyang nagiging masama yung ugali niya? Yes or no? So, kapag ka ang isang tao ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, napapansin niyo po ba umuunti-unti na siyang nagbabago? Amen? Tanungin mo sa katabi mo, kapatid, nagbago ka na ba? Nagbago ka na ba, kapatid? Amen. So, yun po yung pinupunto ng Bible na nakakapagpabago ng buhay si Jesus. Amen. Subalit, ito po yung punto kasi mahihirapan po tayong makita yung pagbabago sa isang tao kung hindi po siya patuloy na nag-aaral ng Bible at kinikilala si Jesus ayon sa Biblia. Amen. Kasi kung, for example, nagpa-pray over tayo dito, tapos tinanong kung sino yung mga tatanggap kay Jesus, okay, tinanggap niya full-heartedly. Pero tapos na, bumalik na rin sa dating gawa niya. Do you think natutuloy yung tinatawag na process of changing his or her character? Hindi po. So, ang punto po natin dito, huwag po tayo mapagod na maging kawangis ni Jesus. Amen. Amen. Dahil habang tumatagal po tayo sa ating paglilingkod sa Kanya, sigurado po yun, paunti-unti tayo po ay Kanyang nababago. Amen! Sino po dito yung mahilig pa din pong magmura? O mag-say ng bad words? Diba? Pag nakita niyo po pa sa Bible, si Lord nagmumura po siya. May na po ba kayo nabasa sa Bible, na red letter na sinabi ni Jesus na nagsabi siya ng mga bad words? Wala. So, yun po ang sinasabi na maging kawangis niya tayo. At again, hindi natin siya magiging kawangis kung hindi natin pinag-aaralan mismo ang kanyang salita. Amen! So again, ano yung number 1? Paano mag-glorify si Lord? Worship. At malinaw na yung worship na hindi lang siya about pagkanta-kanta, pagtaas ng kamay. Amen! It's a lifestyle. Second, loving others. Pagpapakita natin ng mahal pagpapamalasakit at mga sa ibang kapwa. Number 3, becoming like Christ or kawangis ni Lord. Question, ngayon po ba mas nagkakaroon ng kaliwanagan yung isa-isa nating in-enumerate kanina? Amen. Ngayon po mas na-appreciate natin siya at mas naiintindihan. Amen. Praise God. So number 4, we bring glory to God by serving others with our spiritual gifts. Ito na po yung pagpapagamit sa Diyos. Amen? Ito na po yung tinatawag na ministry. Amen? Kasi ang tao po, may kanya-kanya po tayong regalo. May kanya-kanya po tayong talento. May mga kaya po akong gawin na hindi po kayang gawin ng iba. At meron din po silang kayang gawin na hindi ko po kayang gawin. Amen? Kaya po tayo ay binuo ng Diyos para magsama-sama at para mapunan ang hindi kayang gawin ng bawat isa. Amen? Kaya nga po, ang church, for example, ay ikinumpara ng Diyos sa isang katawan, isang body. Bakit? Dahil ang body ay binubuo ng iba't ibang parts. Ang katawan natin ay may mata, may tenga, may ilong, may bibig, may kamay, may paa. Dahil ang bawat parte ng katawan natin ay may kanya-kanyang purpose. At ganun po tayong tao. Maaaring yung iba sa atin ang kamay, yung iba ang paa, yung iba ang mata, yung iba ang ilong, yung iba ang tenga. At pag nagsama-sama tayo, mabubuo yung body. At makakapaglingkod tayo maitili para sa ating Diyos. Amen? At ganun po, sabi po dito, basahin natin. Each of us was uniquely designed by God with talents, gifts, skills, and abilities.
The way you are wired is not an accident. So sinasabi po daw dito, tayo ay unique. Kahit nalibutin mo ang buong mundo, or kahit yung mga sinaunang tao na nabuhay na noon, wala kang makahanap na taong kagaya mo. Dahil ikaw ay nag-iisa lamang. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Sabihin mo sa katabi mo, you are unique. Unique. Ibig sabihin, nag-iisa. Walang kapareho. Alam niyo po kahit na kambal yan, o identical twin, meron po silang pagkakaiba. Hindi po sila totally pareho kahit sa character or kahit sa physical appearance. Inasalang wala yung kambal natin dito, si Per 1 at si Per 2, si Cooper. Sila ay identical twins. Pero kita nyo naman, di ba, magkaiba pa din sila. Amen! They are uniquely wired or designed by God. Next, basahin po natin. God didn't give you your abilities for your selfish purposes. Ang point po dito, hindi po binigay ni Lord sa atin yung mga kaya natin gawin para sa atin lang. That is meant to be shared. Amen? Next, they were given to benefit others. Just others were given abilities for your benefit. Amen? Yung mga kayang gawin daw po natin, ay hindi lang yun para sa sarili natin. Amen? Yun din po ay dapat nating ibahagi sa iba para sa kanilang ikabubuti. And last point for this fourth act or way of glorifying God, let's read this. The Bible says, God has given gifts to each of you from His great variety of spiritual gifts. So manage them well so that God's generosity can flow through you. Amen. Ang point po dito, so kung ano man daw po yung skills, talent, or kakayanan na ibinigay sa inyo ng Diyos, gamitin niyo yan ng mga igi para sa Diyos upang ang blessing na yan ay patuloy na magamit sa pamamagitan ninyo. Amen? So kung ikaw daw po ay ginagamit ng Diyos for a particular talent or blessing, kung nagagamit mo daw yun para kay Lord, ang Diyos hindi siya mapapagod o hindi mauubos yung blessing na igagamitin niya, na idadaan niya sa pamamagitan mo para makarating yun sa ibang tao. Amen? Kaya yun yung sinasabi natin na tayo ay nagiging channel of blessing o naluyan ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos, makakakilos lamang siya sa mundo sa pamamagitan din nating mga tao. Amen? Ang Diyos, makakakilos lang din siya sa lupa sa pamamagitan ng mga taong nagpapagamit para sa Kanya. Amen? Kaya kapag kasi, for example, may mga unexpected blessing tayo, na gutom ka pero nag-abot yung kapitbahay mo ng sinigang, na hipon, na mainit-init pa. Alam niyo po, ginamit ni Lord yung tao na yun para iabot sa iyo yung hipon na yan na sinigang para maibigay niya sa iyo. Amen! Yun yung pinatawag siya naging channel o naging daluyan ng pagpapala. Kaya dapat sa Diyos tayo magpasalamat. Dahil yung tao na yun ay nagpagamit siya para kay Lord. Amen! Bakit? Kasi hindi naman po natin ma-expect na si Jesus mismo yung bababa sa lupa, tapos sabihin niya, Ryan, ito na ang iyong sinigang. Pa, kumain ka na. Mangyayari po ba yun? Na siya mismo yung pupunta pa dito, nangyari na po yun, ginawa na po yun 2,000 years ago na nakatawang-tawang na siya. Pero for this age generation natin, kaya nga po tayo po ang temple of God. Tayo po ang mga body of God dahil yung mga kamay po natin, yung mga pag-iisip po natin, mga paa po natin, ang gagamitin ni Lord para yung kalooban niya mangyari sa mundo ito. Amen! So kung nakikita niya tayo na nagagamit po ito, si Esther, si Sister Thelma, di mas lalo niya ibibigay yung blessing kasi nga, yung gusto niya iparating sa ibang tao, dumarating at umaabot sa kanila. Amen! Pero kung ikaw, binigay sa iyo yung talent, pero hindi mo naman siya nire-release o ibinibigay sa iba, kinukot mo lang siya, kaya sabi niyan, selfish condition, sabi niya dyan. Sa tingin mo, dadagdagan pa ni Lord, na hindi naman dito dumarating sa iba. Do you think, mas lalo ka pa niyang gagamitin as channel kung pinipigilan mo ma-release yung will ni Lord sa buhay mo? Yes or no?
Eh baka tumigil na siya. Baka maghanap na lang siya ng ibang tao, amen, na willing magpagamit para makakilos siya sa mundong ito. Amen! So, tanongin mo ang katabi mo kapatid, nagagamit ka ba ang channel of blessing ni Lord? Amen. Sister Thelma, amen. Nagagamit ko kayo. Praise God. Thank you, Lord. Sister Pilar, nagagamit ka ba ang channel of blessing? Amen. So, malinaw po na ang fourth way daw natin para mag-glorify si God ay, ano po yun? Serving others. So, pagpapagamit sa pamamagitan ng mga binigay sa atin ng Diyos at pagbibigay ngayon sa ibang tao. Serving others. So, iba po ito doon sa number 2. Ano po yung number 2? Loving. Amen. Yung pangalawa, pag-ibig, pagmamahal. Pero sa number 4, may kaakibat na po siyang action. Nakita niyo po, kasi baka isipin, pareho lang naman yung number 2. Tsaka number 4. Yung number 2 about love, about treating them well. But for this particular way of glorifying God, it requires action. Kaya nga sabi niya, with our spiritual gifts. Kasi may kanya-kanya po tayong talent. Amen! Okay, so number 1, ano po yung paraan para mag-glorify si Lord? Worship. Number 2, loving others. Number 3, becoming like Christ. And number 4, serving others. Amen. And finally, ano po yung pinakalas? Telling others about Him. Ito na po yung ginagawa po natin ngayon na nagkwekwentuhan po tayo, tapos pinag-uusapan po natin siya. Amen? Alam niyo po, lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayanan at ng karapatan para mag-evangelize. Amen? Evangelism is for all. Although sa Bible kasi yung tinatawag na preaching, yung pagtuturo, ibinigay yun sa iba sa gift. Pero yung pag-evangelize, ibig sabihin ng pag-evangelize, pagpapakilala sa ibang tao ng patungkol kay Jesus. Okay, ulitin ko po. Yung evangelism is about pag-introduce or pagpapakilala mo kay Jesus sa ibang tao. Amen? In other words, say for example, ako, may kakilala akong napakagaling na abogado na lagi niya na ipapanalo yung mga kaso niya. So, ang gagawin ko, ipapakilala ko siya sa ibang mga may kaso para yung abogado na yun ang kunin nila. So, nakikita niyo po yung ganun sinasabi po dito na dahil kilala natin si Jesus, na dahil kilala natin si Jesus na nagpapabago siya ng buhay ng ibang tao, ipapakilala natin siya sa ibang tao para mabago din yung buhay nila gaya ng ginawa niya sa buhay natin. Amen? Amen? Amen. Sino po dito ang mga ginagawa ni Jesus? Amen. Naramdaman niyo ba na noon, anong tayo? Parang matigas yung puso natin, yung mabigat sa atin, or mahirap sa atin na magpatawad, mahirap sa atin, parang hindi ko yung papatawarin ako. Bumaw na siya. Di ba ganun po tayo, or kasi yun po ang ginagawa ni Jesus, pinapalambot niya po yung ating puso. Mas natututo po tayo mag-forgive. Kaya nga po ang number 3, the way of glorifying God, ano po yung number 3? Becoming like Christ, maging kagaya ni Jesus. Kasi the more na nagiging kagaya natin siya, the more na nagiging humble tayo, ngayon mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagmahal. Amen. At may pagmamalasakit sa iba. Kaya, ang last na way daw of glorifying God ay ipakilala siya sa iba. Malinaw po yung panglimang paraan para mag-glorify si Lord to tell others about Him. Amen. Basahin po natin to. God doesn't want His love and purposes kept a secret. Ano ibig sabihin niyan? Ayaw daw ng Diyos o ni Jesus na yung pag-ibig na ibinigay niya sa atin ay magiging sekreto lamang natin. Amen. Kaya nga diba sa morning devotion, I always encourage you na mag-testimony kayo kung ano ba yung ginawa ni Lord na nung week na yun, kung paano siya kumilos sa inyo nung linggong ito. At i-share niyo sa amin. Amen? Kasi doon natin makikita kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat buhay. Sa buhay ng bawat isa. Amen? Dahil nga po, gusto niya po na yung mga testimony na yun ay maibahagi sa iba. I would like to tell you a testimony na alala ko lang ngayon.
yesterday, nakilala ko po ang may-ari ng Athena Travel Agency. Kilala ko yung Esther. At kasi magkakaroon po ako ng US visa interview application next week. So, sila po ang aking travel agency at siya po yung may-ari. At bago po kasi kayo dadalhin sa US Embassy, mayroon po ng one-on-one coaching. So, yun po yung ginawa ko kahapon. At na-meet ko po si Ma'am Mel. Hello, Ma'am Mel. Shout out sa iyo kung nanonood ka. And doon ko po nalaman sa pagtatapos po namin usapan na Christian din po pala siya. Nung nabanggit ko nga po na I'm also pastoring a church, gano'n, sa church ka, sabi niya, sa Amazing Grace Church sa Malugod. So nagkaalaman na kami. Tapos, alam mo po, tinapos po namin yung conversation namin na kami po ay nanalangin. Sabi ko, Ma'am, pwede po ipag-pray po kita. Sabi ko, manalangin po tayo. Sabi ko, oo, tayo, syempre, sabi niya. So nag-pray po kami. And doon ko po na-feel na, kaya pala blessed na blessed din ang taong ito. Kasi, nagpapagamit talaga siya kay Lord. Amen, sinabi na rin na, nung kabataan niya, song leader siya, nag-lead siya ng praise and worship. Tapos ngayon, syempre, of course, elder na sila. Tapos yung mukha nila maaliwalas. Nung una ko pa siyang nakita ko na yung hindi siya masungit, gano'n, yung approachable siya. Yun yung tinatawag na becoming like Christ. Amen. And hindi puputulin ni Lord yung blessing sa'yo kasi nga, nagagamit ka niya. Mas lalong maraming tao na ilalapit sa'yo dahil nga doon sa ipinagkakatiwala niya sa iyo. Amen. Ang punto ko, kung magpapagamit tayo kay Lord, mas marami po siyang ipagkakatiwala sa ating tao or wealth or kung ano man po yung mga bagay. Amen. So handa na po ba kayong magpagamit pa mas lalo kay Lord? Amen. Next, basahin po natin. Once we know the truth, He expects us to share it with others. Ngayon daw po na alam natin na si Jesus lang ang daan para sa kaligtasan, para tayo ay mapunta sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po yun dapat isisikreto o itinatago. Yun daw po ay dapat ibinabahagi. Amen. Kaya nga, again, sabi ko, mali po yung dapat ang Bible ang magbabasa lang yan ay yung mga ganitong tao. Amen. Dapat ang Bible ay mag-aaral lang yan ay yung mga theologians o yung mga pari, for example. Dahil mababang uri ka lang ng tao, wala kang karapatan na basahin ang Biblia yan. Maling kaisipan po yan. Dahil ang Biblia na nagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay hindi dapat itinatago at sinisekreto. Amen. At lahat po tayo ay may karapatang pag-aralan at basahin ito. Amen. So malinaw na po na dapat ang Bible ay basahin natin lahat at hindi ito itinatago. Alam niyo po, dumating ang punto sa mundo na sinunog po lahat ang Bible para hindi po maipalaganap si Jesus. Yun po yung time na pinapatay po ang mga Jews ng mga Germans, yung time ni Hitler. Pinapatay po ang mga naglilikod kay Jesus at nababago sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bible dahil ayaw nga ng kalaban na maipalaganap si Jesus. So ang punto, praise God, kasi ngayon yung Bible, madali na natin siyang mabibili or makukuha. Amen! Kaso ang problema, ngayon na ang Bible ay accessible or pwede na nga natin basahin, tayong mga tao, ayaw natin buksan. Amen! Ayaw natin buklatin. Sino po dito ang nagpapasa pa ng Bible? Tanong yung mga katabi mo, kapatid, nagpapasa pa ng Bible? Or baka sabihin nyo, hindi, si Pastor nilang siya na, paano na siya explain naman niya sa Sunday? Yung pastor, di ba yung pastor na, papaliwanag naman yan sa Sunday, siya na ang bahalang magbasa dyan. Ituro niya na lang sa amin. Hindi po dapat gano'n, dapat kayo po mismo ang nagbabasa nito. Kasi paano kung yung leader ninyo ay binabago niya na yung salita at hindi na naaayon sa salita ng Diyos, yung explanation niya. O di, possible po na malito po yung mga member. Amen. Say, for example, sinabi ng pastor, nabasa ko sa Bible, kailangan natin uminom ng inumin ito na lason para sabay-sabay tayong mamamatay at pupunta sa langit ngayon.
O tapos ikaw, dahil naniniwala ka nga doon sa pastor, at hindi ka mismo nagbabasa ng Bible, naniniwala ka naman. Nakita niyo po yun that you have your own right to read the Bible. Do not depend on other people to study the Word of God. It is your duty, your responsibility to study it on your own. Amen? Because nasa sa inyo po mismo ang banal na spirito na siya mismo magpapaliwanag nito sa inyo. Kaya huwag po kayong matakot na buksan ang Biblia. Lalong-lalo na po ang tinatawag na New Testament. Saan po nagsisimula ang New Testament? Book of Matthew. So, buksan niyo po, basahin niyo po ang Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi doon po sa 4 na librong iyon, kwento po mismo yung actual na ginawa ni Jesus sa lupa. So, kung gusto niyo po maging kagaya ni Jesus, basahin niyo po yun. So, ano? Sino na po dito ang nabasa ang buong Matthew, Mark, Luke, and John? Pakitaas ang kamay. Iisa lang, si Sister Daisy. Sino pa po ang nakabasa? Ay, kukunti. May God, ilang years na po kayong Christian. Hanggang ngayon, hindi po pa rin nakabasa yung Matthew. So, pwede po ba na ang maging New Year's resolution nyo this year, mabasa nyo ngayong taon, 2025, ang buong Book of John, Matthew, Mark, at Luke. Amen po ba? Pwede po ba? But sila po yun, hindi po kayo abutin ng isang taon para matapos yun. Amen? Kasi pag nag-enjoy po kayong basahin yung ginawa niya, yung mga pinagaling niya, ng mga bulag, yung mga pinagaling niyang lumpo, pipi, may ketong, ay sigurado kayo din po gagaling kung maniniwala po kayo na pakala kayong pagalingin ni Jesus. Amen? Amen. Because we become what we think. Amen. We are what we believe in. So kung maniniwala po tayo sa kapangyarihan ni Jesus, sa kanyang mga miracle, sigurado po ako mangyayari din po sa inyo buhay ang mga miracle at pagbabago iyon na ipinangako niya sa atin. Amen! Next, basahin po natin. This is a great privilege. Introducing others to Jesus. Helping them discover their purpose and preparing them for their eternal destiny. Amen. This is a great opportunity. Isa po itong napakalaking pribilehiyo dahil hindi lahat po ng tao ay inaalaw nila ang sarili nila na ipakilala si Jesus. Amen. In other words, ngayon na nakilala na natin si Jesus, i-take natin as an honor, as a privilege na mayroon po tayong karapatan at pribilehiyo na ipakilala siya sa iba. Amen. Question, sino na po dito ang naipakilala niya si Jesus sa ibang tao? Amen. Kung hindi pa po, gawin niyo po mamaya. Amen. Lalo na po sa asawa niyo, kung sa tingin niyo kailangan niya magbago, introduce niyo po si Jesus sa kanya. Sa magulang niyo, sa anak niyo, sa kapatid niyo, o kung sino man dyan, sigurado po ako, unti-unti po siyang babaguhin ni Jesus kung ipapakilala niyo po sa kanya si Jesus. Amen! And last point, basahin po natin. The Bible says, as God's grace brings more and more people to Christ, God will receive more and more glory. Malinaw po yan. Ibig sabihin daw po nito, the more na marami tayong tao na nadadala kay Jesus, na i-introduce kay Jesus, the more na nag-glorify ang Diyos. The more na marami tayong ipapakilala sa kanila yung tinatawag na personal na relasyon kay Jesus, the more na ang Diyos ay naluluwalhati. Amen? Dahil ang Jesus ay hindi lamang po pangalan na dapat po nating alam, kundi ang Jesus po na yun ay isa pong tao, anak ng Diyos, katawan ng Diyos na dapat pong maging kawangis natin. Amen! Amen! So, what is our number one purpose? To glorify God. Worship. Second, loving others. Number 3, becoming like Christ. Number 4, serving others. And finally, telling others about Him, about Jesus. Ulitin nga po, number 1, we bring glory to God by second, third, amen. Number 4,
Serving others. And number 5, question. Ngayon na pinlash ko ulit ito sa inyo, mas na-appreciate po ba natin siya kaysa nung unang pinakita ko siya? Amen. So, again, how to bring glory to God. Sabihin po natin yung ating scripture reading, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. So, whatever you do, you eat, whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Sa Tagalog, kaya nga, kung kayo'y kumakain, umiinom, o naman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat para sa ikararangal ng Diyos. To God be the glory. Amen. Naiintindihan nila po itong to God be the glory. Kasi Diyos ang luwalhatigas, ang Diyos ang nagpaliwanag nito sa ating lahat. Palapakan mo natin ang ating Panginoon. Amen.